Sabi niya, I honestly don't know. Sabi niya, I don't know what to do with my life. Ang goal ko na lang muna rin makatapos ng pag-aaral, pero ngayon mas gusto ko na lang matapos buhay ko. I feel nothing. It's a good feeling for me actually since kakagaling ko lang sa breakup and I kinda miss the thrill and something na nilulook forward sa araw-araw. Like dati when I was still in a relationship. But mas okay na yung I feel nothing kaysa sa sleepless nights na puro iyak. Yun na yun? Parang patuloy ka. Hindi, kung tawag dito, yun na yun, meron pa siya sinabi? Sabi niya, I am bored. I just don't know what to do. May mga gusto naman ako gawin na nasa to-do list ko na supposedly gagawin ko during sem break namin. Pero ni isa doon, wala man lang ako natapos. Siguro I just feel demotivated. Ewan ko ba, pero kahit ganito, I feel anxious kasi I'm effing clueless and demotivated sa buhay. Hindi ko bata pa to. Oo. Bakit? Eh kasi studies, ganon, sem breaks. Tapos, yung wala pa siyang goal, parang ganon. Pwedeng bata pa. Yung parang konti pa lang yung na-experience, kaya yun gusto na niya matapos buhay niya. Pwede. Saka parang nakasalalay sa bawa niya sa relasyon. Oo, kasi hindi naman niya dinetailed or in-include kung ano yung pagsasama nila, kung matagal, ganon. So, pero parang lahat ng ginagawa niya, pinlano niya kasama yung partner niya. so parang yun yung nakasanayan na niya, parang lahat, parang dalawa na sila, ganon. Kasi sabi niya parang wala na siyang nililook forward to. Oo. Lungkot naman nun. Pero malamang bata pa nga talaga yan. Oo. Tapos baka hindi maganda yung breakup, ganon. Wala namang magandang breakup. Yung mga mutual, meron namang magandang breakup, parang mutual na hindi na kayo nag-grow together, mga ganon. Tapos tanggap nung ganon. Or sa movie lang ba yan? Meron ganun, pero hindi ko sabihin, breakup pa din yun, Breakup kaya pa hindi rin. maganda. Hindi, pero kasi para sa benefit or alam yung mas advantages ba yun or mas mag-grow kayo parehas nang hindi magkasama. Nangyayari yan, yung pa nga yung nagiging successful eh. May mga ganon, yung pa nga yung nagiging successful. Pero in this case, tingin ko hindi sa breakup ang problema eh. Ang problema dyan parang Yung life na niya. Yun yung sinasabi lagi na parang Dependent. bago ka magmahal, matuto ka muna mahalin sarili mo. Kasi Para kahit ikaw lang, kaya mong parang ganun. ganon. Pero paano, ang ibig ko sabihin kasi paano ka makakapagmahal ng ibang tao kung sarili mo nga, hindi mo pa alam paano mahalin. Hindi mo pa alam kung paano mag-please ng sarili mo. So all the while, pag may partner ka, wala kang ginawa kundi hanapin sa kanya kung ano yung gusto mong mahanap. Parang ibig ko sabihin, parati siyang hinahanapan mo na magiging Pero di ba normal din naman yun na parang kaya nga kayo match kasi nakukuha nyo sa isa't isa yung wala sa'yo, parang ganon. Oo, pero ibig ko sabihin, in that sense na sinasabi mo na yan, kino-compliment mo yung wala siya, okay. hindi yung hinihingi mo. Kasi kung ganyan, ang setup, or based sa pagkasabi niya, ang sitwasyon niya, parang yung kaligayahan niya, hinihingi niya sa partner niya. So parang may nawalang part sa kanya talaga, ganon. Hindi, saka pumasok siya ng relasyon, expecting something para dun sa partner niya, hindi pa nga nagsisimula, may ina-expect na siya sa partner niya. Parang ibig ko sabihin, pag nakipag-jowa ka, or pag nagmahal ka, may nakasama ka, kaya mo dapat siya pinipili kasi gusto mo siyang makasama sa journey ng buhay. Hindi as something na parang makakapagdagdag ng saya sa'yo. Parang katulad yan, ginawa mo kasi
napapatawa ka niya, may mga bagay siya nagagawang ganyan na nakakapagpasaya sa'yo. Hindi yung ginawa mo siya or laban sa ginawa mo siya or minahal mo siya dahil parehas kayo ng may tatawanan. So sa sitwasyon na yan, parang masyado niyang in-expect or madami siya masyado in-expect sa partner niya. Tuloy Parang ganun nga, nung magkasama silang dalawa, buo siya. Pero nung nag-break sila, nawala yung mga part na yun na dun lang niya na kukuha, parang ganun. pwede. Tapos dumating sa point na parang nauurat na siya or nalulungkot siya kasi parang wala na siyang nagagawa or wala na siyang nilulook forward to. Bata pa nga siguro to. Kasi pag tumanda ka, marirealize mo, sarap rin maging single eh. Kasi kapag matanda ka naman na, nag-iiba naman na din yung mga priorities mo or yung mga pananaw mo eh. Parang iba na yung ilo-look forward to talagang kahit hindi mo siya i-look forward to, kailangan mo. Saka bakit yun lang yung nilook forward mo, di ba? Yung mga bagay na gagawin mo sa kasama mo sa partner mo. Pinakamagandang gawin niya dyan, Mag-me time muna siya ngayon. pwede. Hanapin niya muna sarili niya. Dadating yung panahon, marirealize niya may mga bagay na parang siya pala mismo kaya niyang ibigay sa sarili niya. And then, Kaya nga parang parang na-amaze ako dun sa iba na kaya magsalo yung mag-isa na yung aso. Yung solo na sa bahay, ganon, tapos kaya umalis mag-isa, yung mga ganon, na hindi naghahanap ng kasama. kaya mo na din naman, ganun ka din naman. Pero ibig ko sabihin, siguro nga dahil Pero I mean, dati hindi ko yun kaya. Oo. Pag bata ka kasi, kala mo yun na yung mundo mo eh. Pero habang tumatanda ka, habang binabroaden mo yung horizon mo, marirealize mo, there's more to life lang kaysa sa relationship. Kailangan mo lang pala ng strong connection sa sarili. Tapos dadating yung time, pag yung lalo mong minahal mo sarili mo, napaka-attractive mo kaya sa mga partners nun. Sarap kaya magmahal na pag nakita mo, okay to. Papasok ako ng relasyon na walang ini-expect o walang inihingi sa akin. Hindi ka magbubuhat, ganon. Hindi na, ganun. Wala ka nang dapat i-ready. Dapat parati ko siya napapasaya. Walang ganun. Kasi kita mo na eh. Masaya siya eh. Bali ang mangyayari ngayon, pagpasok mo sa relasyon, life partner ka. Dalawa Hindi kayong ka mag-save ng broken, mga ganon. Oo, ganun naman talaga. Ang tingin ko, yun yung usually nagiging successful na relasyon eh. Pero di ba may iba na nabubuo sila dahil parehas silang ganon, parehas silang broken, mga ganon. Pero, Kaya sila naging compatible. nag-work. Oo. Pero, more often than not, ang dami ko na nakita, yan yung malungkot ang kwento eh. Kasi, pag nabuo na sila parehas, hindi na nila kilala yung isa't isa. Kasi nung nagmahalan sila o nung in-start nila yung relationship, parehas silang broken. So, nung naging buo na sila, hindi na nila ma-recognize yung sarili nila. Either yung isa, overinflated na yung ego. Either yung isa, parang nagbago na si ganito. So, at the end of the So, day, hindi na sila nagiging compatible. oo, kasi parehas na silang buo eh. Naging compatible sila nung parehas silang hindi buo, di ba? Pero hindi ba sila mag-grow ng sabay, parang Alam mo, sa totoo lang, Ha? sa totoo lang, sa pag-ibig, wala namang barnan na rule na parang ito na yung rule. Pero ibig ko sabihin, sa nakikita ko lang, may mga chances din naman na mag-grow sila sabay. Pero yun nga, yun naman ang sunod na hardship na may encounter nila. Yung pag nabuo na yung isa't isa, hindi na nila Kailangan ma-recognize. hanapin yung isa. So, hindi na sila, parang hindi na nila na-compliment each other kasi, buo na parehas. Pwede. Or hindi mo na makilala or nasa isip mo nagbago na to, hindi ito yung taong minahal ko. Pero di ba yun naman talaga yung gusto mo? Parang alam mo na hindi siya yun ngayon kasi
broken nga siya ngayon. Oo, kaso hindi mo naman alam, Ay, hindi mo alam kung na-expect mo pag nagmuna siya. So, surprise. hindi mo alam paano kalalabasan eh. Hindi mo alam kung ano siya, kung buo siya. Okay, get. So, end payo natin dyan, ako, para sa akin, relax lang muna siya. Love yourself. There's more to life ng relasyon. Kung ako sa kanya, maghanap na siya ng mga hobbies na pwede niyang gawin. Magbasa siya, Diyos ko. Magbasa. Bago yun Bundok. salamin. Dati walang ganun, di ba? Dami niyang pwedeng gawin. Tapos pag ginawa Hindi niya, na nga niya parang hindi nga siya motivated gumawa ng kahit ano. ano naman yun eh. It all starts with a single step kasi. Simulan niya muna kahit ayaw niya. Then kung wala talaga din, baka kailangan na niyang tingnan kung ano pwede pa niyang gawin. Parang, paano ka hanap ng motivation mo na i-start yung ganun nga? Oh, Paano mo nga, kunyari ikaw ngayon, ako? ikaw siya, paano mo sisimulan? Kasi nga motivated ka nga eh. So ano yung magiging motivation mo para ma-push ka na maghanap ng hobby, maghanap ng bagong friends, ganun. Magsimula ka muna sa mga pwede mong gawin sa bahay. Magbasa ka ng libro. Manood ka ng movies. Anything na pwede mong maalis yung utak mo sa demotivation mo. So yung mga ganun muna, yung mga maliliit na steps na Baby steps. Tapos pag yung medyo nag-enjoy ka Patulog na, ka. feel ka nang ready. Yun ang pinakamaganda sa buhay kasi na parang di maintindihan ng mga bata eh. Ang laking bagay ng time eh. Time. Basta huminga ka lang, yun yung pinakamaganda. Basta huminga ka lang, okay tayo. Tatapusin na nga daw niya. Basta huminga lang, goods yan. Makikita mo at magkakaroon ka ng motivation. Kahit gaano pa katagal yan. Yun nga, lungkot naman nun.